Inihayag kagabi ng Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla na mayroon umanong mga armadong kalalakihan ang tinangkang pumasok sa ikalawang palapag ng Senate Building kagabi. Gayunpaman, napigilan umano ang mga ito na matauhan ng usaa at pinaputukan ng warning shots. Hindi patukoy ng DILG kung sino ang mga nasabing armadong kalalakihan habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon gamit ang mga nakuhang CCTV footages. At approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. We do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Kagabi, nabulabog at nagkagulo sa Senado sa gitna ng ipinatutupad na lockdown dahil sa isinasagawang tangka-umanong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan pa rin nakapailalim sa protective custody. Hataw Balita ngayon! May nahuli umano na isang confidential agent mula sa National Bureau of Investigation o NBI na hinihinalang sangkot sa nangyaring gulo sa Senado kagabi. Ayon kay Senator Amy Marcos, nahuli nila ang nasabing agent matapos umanong balikan nito ang kanyang naiwang tactical bag sa second floor ng Senate Building kung saan nangyari ang pagpapaputok ng barila. Anya pinangalanan nito kung sino ang nag-utos sa kanila na lusubin ang Senado para dakipin si Senator Ronald Bato de la Rosa. May nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Ayon sa PNP, mas pinalakas at mas pinaigting pa nila ang police security sa Senado matapos ang napaulat na umano'y pagpasok sa loob ng Senate Building ng mga nagpanggap na NBI agents para sa bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mananatili ang police deployment sa Senado sa gitna ng isinasagawang assessment at investigasyon sa tunay na dahilan na pinagmulan ng gulo. Pinagmulaanan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagpadala sila ng NBI agents sa loob ng Senado kagabi. Ito ang sagot ng NBI Director matapos sabihin ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na perceive NBI agents umano ang mga sangkot sa palitan ng putukan sa loob ng Senate Building kagabi. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Director Matibag na mula pa kahapon ng umaga ay mayroon na silang agency performance review and formulation sa NBI kung saan lahat ng kanilang mga officer ay naroroon. Dagdag pa nito, wala silang plano na isilbi ang warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Binigyan din ni Attorney Matibag na nagbigay na siya ng commitment kay Senate President Alan Peter Cayetano kung saan hindi niya papasok sa Senado ang NBI nang hindi nakikipag-coordinate sa Senate President. Linaw ng Armed Forces of the Philippines ang naging partisipasyon ng Philippine Marines sa loob ng Senado kagabi. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng AFP na nasa Senado kahapon ang mga sundalo matapos na magpasaklolo ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA para sa pagpapatupad ng seguridad. Muling binigyang diin ng AFP ang kanilang mandato na magsilbi bilang mga security detail sa mahalagang government institutions at landmarks sa bansa.
Samantala, mariing itinanggi ng abogadong si Attorney Israelito Torion na diversionary tactics lamang ang nangyaring putukan kagabi para makaalis umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Facebook post ni Attorney Torion, ibinahagi nito ang mga larawan na kasama pa rin niya hanggang kagabi sa loob ng Senado si Senator Bato. Patunay na hindi ito lumabas ng gusali kahit pa natapos na ang tensyon. Muli naman itong nagpasalamat na nasa ligtas silang kalagayan ng senadora. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na nasa ligtas na kalagayan at walang sinuman sa mga senadorang nasaktan sa kabila ng nangyaring tensyon kahapon sa Senado sa gitna ng bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinasabing pinasok kahapon ng mga nagpanggap na operatiba ng National Bureau of Investigation ng Senado at tinangkang arestuhin si Senator Bato. Dahil dito sumaklolo ang puwersa ng mga pulis at Philippine Marines para magbigay seguridad, subalit nabulabog ang marami ng magkaroon ng putukan ng baril. Sa kabila ng nangyaring gulo, sinabi ni SP Cayetano na ligtas silang lahat, gayon din si Senator De La Rosa. Salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. Si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin si Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? Sa isang larawang ipinost kagabi ni Senator Bongo, makikita na magkakasama ang mga miyembro ng Senate Majority at tiniyak na nasa maayos silang kalagayan. Samantala, ayaw namang isipin ni SP Cayetano na may kinalaman sa politika ang sumiklab na tensyon sa Senado kagabi at umaasang agad itong maiimbestigahan at mapapanagot ang mga taong nasa likod ng pangyayari. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Tito Soto III na nakakagalit at nakakadismaya ang nangyaring tensyon at kaguluhan kung saan ilang truck ng Philippine National Police ang idineploy sa Senado. Anya, ganito na ba ang kawalang respeto at hindi pagpapakita ng hiya ng mga taga-suporta ng ilang senador na patuloy na nagrarally? Sa isala nanindigan naman si Senate Pro Tempore Loren Legarda na hindi dapat maging larangan ng takot o dahas ang Senado. Anya, tungkulin ng institusyon na magtaguyod ng kapayapaan, igalang ang batas at ipagtanggol ang dangal ng demokrasya. Sa huli, nanawagan ito sa lahat na manatiling mahinahon at magtiwala na ang hustisya ang mananaig. Tama, dahil naipangako yung isang investigasyon. Na yan ang aabangan natin. Ulitin namin po, ito ang aming nakukuhang reports on the ground. Batay sa aktual na pangyayari na i-feed ito ng ating mga reporters. Hindi lang reporter ng ating himpilan, kundi iba't ibang network ang naroon. In fact, may mga nakulong din ang mga reporter na nasa loob. Kasi nag-lockdown eh. That's right. Nung nag-lockdown, nagkaroon ng gulo, nakababa ng ibang media sa kasi kwento ng mga reporters natin. So nakababa yung ibang teams sa ground. Yung iba naman, kanya-kanya ng tago dito sa second floor. Sinecured naman ng agad nung security ng Senate eh. Nakabinawalan na sila. Kung makikita nung sa video, tinataboy na yung media. Rin gati, pinapatras, atras. Atras. Kasi hindi naman ang kung kasi, yung kung maalala ng mga kasama yun sa mga sineminar sa atin, sa media security, na pagka merong nangyaring putok, ang una mong gagawin is kailangan secure yourself. Security, safety first. At kung saan ang galing yung putok, dapat palayo ka doon. Yun ang isa sa pinakasiguridad na maaari mong gawin pagka nagkaroon ng putukan. Halimbawa, kung doon nangyari ang putok, hindi ka dapat doon tatakbo. Dapat palayo ka. Yan. So mag-aantabay tayo kung ano yung magiging resulta ng investigasyon.